Okay, welcome back po ulit dito sa training and thank you so much for taking your time to study the course. And the first question that we want to answer na mahalaga, no, isa sa mga pinakamahalagang tanong kung bakit ba natin gagawin ang ating gagawin is why YouTube as a platform, no? First of all, if you are in YouTube, you can easily develop trust or tiwala. No, pasensya na guys, meron akong placard kasi gusto ko masabi ko yung lahat ng gusto kong sabihin kasi course to medyo intensive. So makikita nyo meron parang akong binabasa. So humihingi na rin po ako ng paumanhin. So yun, no. Ulitin ko, if you're in YouTube, you can easily develop trust or tiwala, no. This is something that is very important when you want to sell a service or a product. You need to increase that relationship, di ba? Pag nagbebenta ka kasi guys, kunyari, nagbebenta ka ng product mo or service mo, kunyari VA ka or seller ka ng product, whatever business, kung ano man yung business mo, kung bakit mo tinake to, meron kang business, syempre dapat may business ka, or you're building your business, you're building your VA brand. The number one reason, if you're creating content, is because you need to increase that relationship, no? You need to increase that relationship. Hindi talaga yung pag nag-post ka, ang number one reason mo ay makabenta. Hindi. When you're posting, the number one reason why you're posting is because you want to increase that relationship. Kasi pag na-increase mo yung relationship mo with the viewer, pwede siyang maging fan. When she became a fan, pwede siyang bumili ng product o service mo kasi may tiwala na siya sa'yo. And that's the number one reason why we're doing this. We want to increase that relationship, no? And YouTube can bring that, no, organically on the doorstep, no? Pwede si YouTube kasi guys, maganda siya kasi organic siya, no? Nasa search ka, no? Depende sa title mo, depende sa topic mo, nasa search ka sa YouTube. And there's a lot of ways to make money on YouTube, no? Kung gusto mong kumita ng pera, si YouTube, maraming ways para kumita ng pera. And alam ko, minsan, no, alam ko sa mga tao, hindi lang minsan, halos lahat naman po siguro sa YouTube, alam naman kung paano kumikita yung ibang tao sa YouTube. Kagaya ko, like, yung kita sa ads, di ba? Yung mga YouTube kasi channel, namo-monetize yan kapag na-reach mo na yung requirement na monetization. Dati, kailangan mo ng 10,000 hours sa YouTube mo on a year para ma-monetize ka. Ngayon, 4,000 hours na lang. So, isa yon sa ways on how you make income in YouTube. Yung ads, no? But, what I'm saying is, hindi lang yun yung ways talaga. Guys, 10% lang na pwede mong talagang kitain sa YouTube are yung ads. It's just the 10% of what you can earn. Kasi sa YouTube kasi guys, madali siyang mag-grow. Madali siyang mag-grow. And, you know, like yung kita sa ads, pag nag-grow na yung fans mo, na-build mo na yung fans mo, pwede ka pang kumita sa community members. Kasi sa YouTube, meron din tayo mga community members, di ba? Pwedeng, kasi yung ginagawa mong content, pwedeng sa lahat ng general public, pwede rin dun sa mga community members mo, no? Sa YouTube. So, maraming ways. And then, you can also build your email list. Kasi sa YouTube, it's a lead generating machine. Ano ba yung lead generating machine? Yung leads po, ibig sabihin po kasi ng leads, pag sinabing leads, yung potential na bumili sa'yo, di ba? So, si YouTube, doon siya magaling. Magaling siyang maghakot ng mga potential na taong pwedeng bumili sa service mo, no? Kapag tama mo na build yung relationship, no? So, isa sa mga ginagawa namin, no, sa mga kagaya ng mga tinutulungan natin ngayon, yung nagbi-build talaga ng email list, no? So, ano ba yung email list? Pakita natin, pakita lang natin. Nasaan na ba yung gawin nating example si Jensen, 'di ba? Ito si Jensen. Ito yung tinutulungan ko ngayong taon, no. Nag-start kami January. So mapapansin nyo, meron na siyang 39 videos. As of this moment, nagkaroon na siya ng 56 subscribers. So yun nga, pero syempre ilang pa lang yung videos na nagawa niya, no. Pero we don't look it that way kasi syempre sa YouTube talagang medyo may pagkabagal, medyo mabagal yung growth sa umpisa. Syempre pag wala ka pang videos, medyo matagal pa yung growth mo, medyo mabagal pa yung growth mo, di ba? Pero yun nga,
isang ways na ginagawa namin para ma-build yung income potential niya is hindi naman talaga doon sa number of subscribers. Kumbaga yung 56 subscribers, okay lang yan. Ang target talaga namin is, kung makikita nyo dito, yung ebook niya, ito, yung ebook niya, di ba sa mga videos niya kasi, kung mapapansin nyo, pag pinindot nyo yan, editors, meron siyang downloadable. So, ito, parang ganito, downloadable. Ito yung ebook niya. So, pwedeng ma-download to, ano? Pwedeng yan. Da-download nila yung ebook ni Jensen. So, ito yung may binibigay siyang ganito, ebook. So, da-download nila yan, tapos si Jensen, mabibuild na yung email list niya, di ba? So, yun yung point natin. Bakit siya gumagawa ng videos? So, kahit makikita nyo, kahit yung mga long-form videos niya, like 128 views, 50 views, 88 views, 79 views, nagko-compound yan. Kasi yung mga tao, kunyari, if someone na may nakakita sa kanya outside world, no, ma-build niya tong ano niya, kasi ngayon 6 months pa lang siya nag-start kami like February pa lang kung ma-build niya to ngayong taon, pwedeng the next year mag-push na yung yung channel niya. Depende sa number of videos na gagawin niya, di ba? So meron din siyang mga shorts, so yung mga videos niya sa shorts medyo malaki, like merong 1,000 views, merong 1,700 views, may 1,500 views, di ba? Basta continuous niya lang ginagawa yung content niya. Kumbaga, gumagawa siya ng content tapos binibiyak-biyak niya, 'di ba? Meron siyang malaking content tapos binibiyak-biyak niya into shorts. So doon tumataas yung chance para makapag-download yung tao doon sa kanyang channel, no? And yun yung ginagawa natin, no? To increase yung email list subscribers, no, email list, para mas maganda kasi yun, guys, pag nakuha mo kasi yung email ng tao, pwede mo na silang i-email, di ba? So yun lang yung point natin, no. So balik tayo dun sa topic, no. Asa na ba tayo? So yeah, kahit it's not just subscribers, sinasabi ko lagi, hindi natin target talaga sa umpisa maparaming subscribers kasi it will take time na mahanap tayo ng tao. Kasi yung sa kanya, guys, yung unang buwan niya 10 lang subscribers niya, di ba? Pero ngayon makikita nyo after 6 months, nagkaroon niya siya ng 56. So, alam ko, sabihin, 56 lang, ang baba. Hindi kasi ganun, guys, ang growth sa YouTube Ang growth kasi sa YouTube, pwedeng 1 year ang tagal. Pero yung pangalawang taon mo, boom! Bigla kang puputok. Bigla kang medyo may pagka-viral ng konti. Pero yun nga, medyo mahaba yung journey. Kaya nga YouTube journey ang tawag. So, yon, no? And then, tsaka ang primary factor is we need to build the email list. Kasi yun talaga yung magdadrive ng pera At lagi kong sinasabi sa kanya, huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka pa sikat, lahat naman nag-start sa 0 subscribers Yung unang 100 subscribers mo, yan talaga yung pinakamahirap makuha. Kahit ako din dati, unang 100 subscribers ko, like 3 months. Tagal, di ba? Versus ngayon, yung mga subscribers ko umaabot na ng 250, 300 subscribers per day. Pero yun nga, inabot ako ng 6 na taon bago ko ma-build yun. Pero hindi talaga ganun, hindi talaga sukatan siya sa number of following. Sukatan siya sa number of potential income na makuha nyo. Kasi nga, yung sa kanya, di ba, Amazon VA expert siya. Amazon VA expert. So, ang nangyayari, yung potential niya magkaroon ng income sa Amazon VA bilang isang Amazon VA, 'di ba? Alam naman natin, isang client lang pwede nang mag-drive ng business mo Kasi syempre, pag sa YouTube kasi, guys, pag nakikita siya ng mga client doon, isa lang ang makakita sa kanya. Isa lang ang makakita sa kanyang magandang businessman, mag-reach out sa kanya dahil nandun yung email address niya, nandun yung downloadable ebook niya, nakikita siya, madaling ma-build yung relationship. At minsan, hindi mo na kailangan mag-apply. Di ba? Minsan ganun yung nangyayari. You don't need to apply. Hindi mo na kailangan mag-apply pag nasa YouTube ka. Kasi nakikita nila yung kaya mong gawin. Di ba? Nakita nyo naman si Jensen. Balik tayo dun sa, balik tayo sa channel niya. Nakita nyo naman si Jensen. Pinapakita niya yung nalalaman niya bilang isang Amazon VA expert, 'di ba? Paano niya ginagawa yung competitor research, paano siya naghahanap ng Amazon sellers, how to optimize Amazon listings, yung introduction niya nandun na rin para makilala siya bilang sino ba siya, Kumbaga ito na kasi nagpapakilala sa iyo kapag YouTube, meron kang sariling YouTube channel, it can represent you at minsan hindi mo na kailangan ng interviews.
Kasi kilala ka na ng client. Kumbaga, sasabihin mo lang, ito, meron akong YouTube channel. Kung gusto mo, if you know more about me, you can watch my YouTube videos, ganyan. Andyan na yung mga portfolio ko. Yung YouTube na yung pinaka-portfolio mo, di ba? So, mas madaling i-explain kung ano yung kaya mong gawin. Kapag na-build mo na yung YouTube channel mo. So, yon, no? So, the nicher, the better, no? You can just talk about one topic na gusto mo. Kunyari, if you're a virtual assistant, you want to build yourself as a virtual assistant, you need to build that as your topic. Create long-form videos, yung mga 8-minute hanggang 1 oras na videos, tawag doon ay long-form. And then you can create your own shorts, yung mga short form, like less than 2 minutes, yun tawag doon ay shorts. No? Yun, the nicher means, the nicher the better. Ibig sabihin, may target content ka talaga na you want to share specifically from the start, no? Kailangan may topic ka lang na specific na focus and helping whoever your target market is. Okay, the question is YouTube oversaturated na ba? Is there too much competition? No? Kasi madalas may sinasabi sa akin, madami na nag-YouTube baka hindi na ako makita. The answer is no. Nakita niyo naman si Jensen, 'di ba? Nag-start kami last February, 'di ba? Tsaka hindi naman siya yung madaming competition nga. Madami nga yun. Pero sobrang dami din ng nanonood eh. Di ba? Halos yung sa YouTube kasi tinatalo niya na si Netflix. Lahat ng tao nagpupunta na lang kay YouTube. So yun, is YouTube oversaturated? Is there too much competition? The answer is no, because even a new channel, gaya na lang ng isang tinuturuan ko, no? Yun, tama. Si Jensen, di ba? Bago siya. Di ba? Like 56 subscribers. Kahit na onti lang yung mga subscribers niya, malaki pa rin talaga yung potential niyang lumaki. Pero yun nga, lagi kong sinasabi, dahan-dahan ang pag-grow sa YouTube. Si YouTube kasi ganito yan. Ang tagal ko nang nag-YouTube Ang sistema kasi sa YouTube, sobrang tagal niya bago ipakita sa'yo, no, yung resulta. Parang tinetrest ka talaga niya ni YouTube. Sobrang itetest ka niya talaga yung perseverance mo. Kung gusto mo talagang sumikat sa YouTube. Si YouTube kasi, hindi ka kaagad biglang sisikatin. Not unless na lang na kaibigan mo si Vice Ganda, di ba? I-mention ka, no? Pero yun nga, if you're building a new channel, if you're building your new brand, the long wait, long wait talaga. At kung wala kang patience, wala kang perseverance to pursue, at hindi mo talaga siya binibigyan ng time, hindi talaga siya mag-grow. Pero nga, YouTube is consistently growing. Ang laki ng income potential kasi alam nyo guys, YouTube is growing at a rate of 25% year on year. So kung sasabihin natin, which platform ang pinaka-the best? Si YouTube kasi nag-grow Kumbaga, if you want to grow on a platform na nag-grow year on year, di ba? Meaning more people are watching YouTube videos, no? And they are not just watching, no? YouTube has the highest viewer retention. Anong ibig sabihin nun? Viewer retention, meaning mas matagal pong mga nanonood yung tao dito versus other social media platforms. Alam naman natin yan. Minsan nga, hinahayaan na lang natin mag-play si YouTube, di ba? O, play kayo ng YouTube video mo sa TV. Hinahayaan na natin mag-play si YouTube, no? Versus sa TikTok na swipe tayo ng swipe after 5 seconds. Parang ang viewership ng nasa TikTok ay parang isda. Ano mo yung bilis, ang bilis. So, ang hirap mong makilala sa mga ganong platform. Pero nga si YouTube, pag binge watch ka kahit 30 minutes, kahit 1 oras yung video mo, okay lang, no? And yeah, ulit natin and that's the reason why it's a massive trust builder. Kasi kung mas matagal kang pinapanood, mas mataas yung yung viewers retention na tinatawag, yung tagal ng panonood ng isang tao sa YouTube, and views mataas, it stays longer and consistent. Consistent kasi sa YouTube. Hindi katulad ni TikTok. Parang, di ba, hindi consistent. May dadaan sa TikTok mo, that's just 10 seconds, 15 seconds. Meron mga tao talaga na manonood din na mahaba. Pero madaming mas matao yung magsaswipe ng pataas. Di ba? Lalo na pag hindi ka artista. Si YouTube, kahit di ka artista, pinapanood ka, di ba? So, the videos you posted last year, no, can generate a lot of traffic and still bring more pera. No? Kagaya sa atin, di ba, yung mga channel ko, sa channel ko kasi guys, yung mga videos natin na dati pa natin ginawa sa YouTube, no, ang nangyayari, patuloy pa rin nagbibigay ng pera ngayon. Passive income generating siya sa akin, no. Although active natin ginawa yung income kasi we did record videos dati pa, matagal na. Pero ngayon hanggang 4 na taon nagge-generate pa ng pera. So para siyang para siyang apartment. Pag nag-create ka ng video sa YouTube, yung consistency ng pera mo lumalaki habang nagawa ka ng videos.
no? So passive income generating at from ads, from people who want to buy your digital product, no? So kaya nga dapat consistent ka na nagki-create ng YouTube videos, and on this training, sa training na to, I think, no, I will help you think, create and post videos so that you can start helping immediately and start building your fans or audience, no? So yun guys, so another comparison guys, no, unuulit natin why YouTube is the best, no? YouTube versus TikTok versus Facebook versus Instagram. Okay, TikTok, Facebook and Instagram is awesome if you want to attract generic followers or general population. Sa TikTok, alam naman natin yan, halos lahat ng klase ng tao nandoon. Kaya ang mga viewership nyo, kalat din. Versus pag YouTube kasi niche na. Yung channel mo, if you're just talking about AI automation, if you're just talking virtual assistant, if you're just talking technical VA, yung channel mo guys, no, pag general population ka, yung channel mo masa-search based on that lang. Hindi generic, niche din yung fans mo. Kunyari, kayo, sa YouTube channel ko, ang mga nanonood sa akin, gusto magkaroon ng work from home, gusto magkaroon ng active income na sa bahay bilang isang virtual assistant, no? So yun yung kaibahan nila, general versus a niche platform, no? In other words, they have low quality of leads na papasok. Yung quality ng leads coming from TikTok, coming from Facebook, medyo may pagkamababa versus doon sa YouTube. Kasi sa YouTube guys, na-consume ka na nila napanood ka na nila, nagkaroon ka na ng relationship doon sa tao na yon. Kumbaga, mas yung mga fans mo nga mas pinapakinggan ka pa versus sa mga kamag-anak nila, di ba? So, yung quality ng relationship nyo with your fans mataas, no? Because they found you, no? Searching for a problem, 'di ba? Pag YouTube kasi minsan yung mga tao naghahanap ng solusyon sa mga problema nila. They found you through search. Kumbaga, hindi mo sila pinilit panoorin ka, nahanap ka nila sa search, no? For a solution to their problem, finding solution to their problem. Tsaka yan nga, inuulit ko, sa TikTok at Facebook, yung views isang bagsakan lang. Oo, sa unang pag-post mo, mataas yung viewership mo, like 200 views, 300 views, agad-agad, no? Lalo na pag kahit nagsisimula ka pa lang, ganun na yung views mo. Kaso nga lang, within 48 hours, babagsak yung ano mo sa Facebook. Versus sa YouTube na pag pinopost mo siya ngayon, kahit 5 taon na, may nanonood pa rin, no? Kasi nga, binibinge watch yung videos mo. So, yun lang, no? If that's the reason why, alam ko medyo mahaba yung explanation ko why YouTube as a platform. Pero that is what I think, that is my personal point of view why we choose YouTube as a platform. So yun lang po guys. Thank you for yung aso ko. Thank you for watching this course section, and salamat, and see you in my next video po dito sa course. So thank you guys. Have a nice day.